Samantala, naghain ng libel complaint si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kaugnay ito ng mga pahayag ni Castro tungkol sa solar energy company na itinatag ng mambabatas. Sa reklamong inihain sa Regional Trial Court ng Balayan, Batangas, sinabi ni Leviste na libelous ang pahayag ni Castro na ibinenta umano niya ang isang kumpanyang may prangkisa ng gobyerno. Ayon kay Leviste, ang kumpanyang ibinenta niya ay walang prangkisa. Nilinaw din niya na ibinenta niya ang kanyang shares sa SP New Energy Corporation or SPNEC bago pa siya maupo sa 20th Congress. Anya, hiwalay itong kumpanya sa solar para sa bayan na may 25 taong prangkisa mula 2019. 110 million pesos ang hinihinging civil damages ng kampo ni Leviste. Pinalagaan ni Undersecretary Claire Castro ang kasong inihain ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa kanya kaugnay ng 110 million pesos civil libel complaint. Paliwanag ni Castro ang kanyang mga pahayag ay nag-ugat lamang sa isang interview ni Leviste kung saan inamin ng mambabatas ng impormasyon tungkol sa umano'y pagbebenta ng prangkisa ng solar company or ng MM Solar Company na pagmamay-ari ng mambabatas ay mula mismo sa Ombudsman. Kaugnay niyan, makakausap natin live via Zoom si Palace Press Officer, USEC or spokesperson, Undersecretary Claire Castro. Magandang hapon, USEC. Yes, oo, Ninya, maraming salamat at kay Jack. Yes. Okay, good afternoon sa inyong lahat. Press officer. Oh yes, Press officer. tama nan po. Opo. Yusek Claire, ano po ang inyong unang reaksyon dito nga sa 110 million pesos libel complaint na isinampa ni Congressman Leviste? Ayoko sabihin nagulat, pero hindi ko maintindihan kung saan niya sinasabi na nagkaroon ako ng libelous remarks. Kasi Ninya and Jack, matatandaan mo, ang una nagpalabas nito ay walang iba kundi si Ombudsman Remulla. At nagpapaimbestiga pa siya. Natatandaan niyo yan? So with that, syempre ito'y parte ng news at ito naman ay nasa mainstream media. At na-content natin ito sa ating YouTube channel para maipaliwanag sa ating mga viewers na nanonood sa aking channel kung ano yung legal implication nito. So after that, so tayo ay bumasi lamang doon sa nasabi ni Ombudsman Remulla. Sumunod na aking vlog ay nagkapaliwanag ang Meralco Generation Company, basta MGen, Meralco Gen, na ang kanilang binili, iniliwanag yan kasi di ba parang nagkaroon ng confusion. So nagpaliwanag ang MGen, ang Meralco Gen, na yung kanilang nabili from Congressman Leviste ay hindi siya dependent doon sa franchise. So yun din ay na-content natin, ipinaliwanag natin yun. So maliwanag na ang naibenta dito ng Congressman Leviste ay walang prangkisa, yung tungkol sa SPNEC. So niliwanag natin yon. Yung pangatlo na video natin ay patungkol dun sa pag-amin niya na yung solar para sa bayan na may franchise, siya mismo ang umamin sa isang interview na ito ay hindi niya napag-aari. At nung tinanong siya kung ito ba'y divested na, umamin siyang divested na. So, paano ba niya makakaila na yung isang kumpanya niya na may prangkisa ay na-divest niya? Sa kanya naman po galing yun at hindi sa ating manggagaling yun. Dahil kapag tayo po ay nag-vlog, tayo ay nagre-react lang po sa news at sa mga interviews. So, hindi ko makita ang malicious content doon. At the same time, Jack and Ninya, nung tinanong siya sa isang interview, ang sabi ng isang anchor, radio anchor, hindi po ba ang ombudsman po ang pinanggalingan ng unang kwento na to? Ang sabi niya ay hindi naman niya ididimanda si ombudsman dahil daw iginagalang niya at kaibigan ng kanyang ina. So yun lang yung reason. So ako na lang, parang ako na lang. Bakit nga po kayo? Oo, ba't kayo? Bakit po kayo ang kinasuhan? Hindi ko alam sa kanya. Kasi ako, talaga kung makikita niyo yung aking mga content, it's all about the news, it's all about issues, at ina-explain ko lang yung legal implications nito.
Aside from that, lagi ko pa sasabihin, o siguro mas maganda nga maimbestigahan to, dahil kung meron namang ebidensya si Congressman Leviste, masasagot niya naman to. Laging ganun yung aking pandulo. So, di ko alam bakit ako yung tinatarget. Hindi ko alam kung il-advise siya ng kanyang mga advisor na nasa likod dito. Hindi ko alam kung may advisor siya na para gawin ito. I don't know. And yun nga ho ba, Attorney Claire, no? Kunyari yung kasong libel ba, paano kung nanggaling nga yung kinuha yung pahayag ay galing sa isang source at factual naman, katulad yan, galing sa interview. Sabi niyo, mismo siya yung nagsabi at yung isa naman ay si Ombudsman Remulla pa, yung nagsalita. Yes, kung totoo yan kasi Jack and Nina, ito naman ay hindi galing sa akin. Di ba? Hindi ako nagbigay ng kwento. Ito ay kumbaga parte ito lahat ng news ng halos mainstream media. Bakit niya sasabihin na kung ako yung magko-content at mag-explain about dun sa news at magkakaroon ako ng reaction, ay libelous yung aking remarks. So yun lang yung nakakataka dahil hindi lang naman ako yung nag-content nito at nagpaliwanag. Marami po. Sabi ko, hindi nga sa akin ang galing. So, paano masasabi na libelous yung sinasabi ko when in fact, mas may pinanggalingan to at ako yung nag-explain lang ng legal implication. Kumbaga, sa mga hindi nakapanood po nung vlog ninyo, sabi, 3 raw po yun, series of vlogs tungkol po sa kanya. Ang sinasabi nyo, Attorney Claire, Yusek Claire, ay pinapalabas nyo lang yung video na sinabi ng ombudsman, tapos nagre-react kayo, ganon. Hindi nyo sinasabing kayo mismo yung source or nagsabi nito or stating it as a fact. Hindi, kasi pag ako yung nag-content, Nina and Jack, nandun mismo yung video ng news. Yes nga. Oo, so nandun yung video ng news. nandun yung clip. Tapos, doon ko mag-react. Oo, tapos sabihin natin, may conflict of interest ba? Kasi lumalabas, 99% pa yung pag-aari ni Kong Leviste dito sa Solar Philippines. Kung 99% yan at ikaw ay kongresista, baka may issue ng conflict of interest. Talagang dapat mapaliwanag yan. So, ganun ako mag-content. So, pinapakita ko ano yung batas, ano yung bawal. So, kung nakikita niya na may malicious doon, edi okay lang nasampan niya yan at ako naman ay sasagot. Oo nga, di ba napapansin ko nga, napapanood ko pag may chance ako, napapanood ko yung channel ni Yusek Claire. Yun nga, katulad dati, pag nag-guest po kayo dito, pinapilay nyo yung clip namin, then ipinapaliwanag nyo po yung context or basically ano yung pinapag-usapan. Tama po. Yes, oo, hindi ako naglalabas ng galing sa akin na kwento. Talaga may pinanggagalingan siya ng news or kaya mga interviews. Yun nga po. So, ano po ang masasabi niyo dito at bakit parang kayo ay tina-target? Na single out. Yes, sa dami ng iba pang nag-react. Di ba? Hindi lang nga naman po kayo. Totoo po yun. Marami pa tayong nakikitang ibang Oo, nag-react. dami pang political analyst dyan na tinakil na rin ang issue nito. Bakit favorite kayo? Oo, Or bakit kayo ang na-single out? Yung Ay, di ko alam. Hindi niya, Jack. Oo. Di mo, nauna na, meron na akong death threats, meron ng grave threats na pinabato sa akin. Tapos this one, di ko alam kung magkakasama ba sila or what. I do not want to speculate, pero sunod-sunod eh. Do you think na ito po ay maituturing harassment para kayo ay manahimik sa issue na to? Yan ang aking tingin. Kasi instead na sa atin, di ba, may issue nga itong si Congressman Leviste, may issue, maski na si Secretary Sharon, ay talagang nai-interview sa lahat at ina-explain kung ano yung yung liability ng kanyang korporasyon. At hindi ba mas maganda na sana yun ay sagutin niya at kung meron talagang liability, bayaran na lang. At ipakita niya sa taong bayan na, ako'y kumpleto na at wala akong liability. Nakipag-usap sana siya kay Secretary Sharon muna. Dahil hindi nga daw siya nakikipag-usap kahit ilang letters na and everything, wala. So, syempre, yung secretary, ayaw niya ng korporasyon na hindi nag-comply sa obligasyon, ay talagang marirevoke yung license mo. So, dapat yun muna yung kanyang i-explain sa taong bayan dahil maraming naapektuhang tao eh. Oo nga po. Doon sa kanyang korporasyon na sana dapat daw ay nakapag-deliver. And Yusek Claire, kunin ko na rin yung reaction yung partner, di ba, pinapanood natin kanina yung press con ni Congressman Leviste na parang sinasabi niya, kung tutuusin, pwede kayo sampahan ng cyber libel, pero parang kriminal. ayaw naman daw niya kayo pahirapan. Di ba? Parang Ayaw niya kayong masaktan. Masaktan, oo. Kaya yun na lang daw Kaya po ang ginawa niya. 110 million na lang. Oo. Anong reaction niyo po doon? Mabait pala siya. May Mabait pala consideration siya. po pala siya noon, no? Sa lagay po na yun. Mabait pa pala siya noon. Oo. Pero considering nga po, kinuha niya na abogado ay kilala man natin, no? Si Atty. Topacio.
na alam naman natin na isa sa mga nag-spread ng mga DDS narratives and of course yung pro-China narratives naman. Nakikita po At natin. nagpapababa sa Pangulo. At oo, tama. Yung pa nakalimutan ko. Actually, may mga nakapansin nga sa lahat ng abogado pwede niyang kunin. Bakit si Attorney Topacio raw? Kayo po, ano ang reaksyon niyo dito? Kaya nga nagtatanong tayo, sino bang nasa likod nito? Ano ba talaga yung intention nito? 'Di ba? Kung umamin siya na yung unang source nito ay walang ibang kundi si Ombudsman Rimulya, pati na si Secretary Sharon Garin, bakit nga ako yung i-demand niya? Eh, 'di ba? Kaya nga sabi niya, kaibigan ng nanay ko yan eh. So it means, kung kaibigan ng nanay niya si Ombudsman Rimulya at si Secretary Garin, so they are talking with facts. They are not malicious. Of course, definitely hindi kasi facts din naman sila. So kapag ako na nagsalita, malicious na at libelous na. So 'di ba? Parang parang may something. 'Di ba? May something na parang ako yung gusto nilang patahimikin. Oo. So parang, kasi may iba rin nagsasabi that by going against you, na baka itong si Kong Leviste is also going against the President. I mean, you are his alter ego. Ikaw po ang kanyang spokesperson, di ba? I mean, parang yun ang lumalabas. Ano po ang masasabi nyo dito? Pwede. Kasi kung karamihan ay yan ang nararamdaman, ay maaaring nararamdaman ko rin yan dahil ako nga yung tagapagsalita ng palasyo. At kapag ako ay, kumbaga, pinigilan nila magsalita dahil karamihan sa mga, I don't want to say nakaalyado niya. Marami kasi dito na naninira sa Pangulo, nandidebunk natin. Kumbaga, pag fake news peddler ka, talagang kinokorek natin yan. At tingin ko, yan ang ayaw nila nangyayari sa akin. Opo. So kung magkakaharap po kayo ngayon ni Attorney Topacio at ni Congressman Leviste, ano pong mensahe niyo sa kanila? Good luck. Good luck. Maiksi lang mga salita, Oo. pero malalim, ano? Attorney Claire. Maraming salamat, Yusek Claire Castro. Maraming salamat, Nina and Jess.